Balikan po natin yung balita tungkol sa pagkadakip sa natitira pang sospek sa pagpatay doon sa batang isinilid pa sa maleta. Ayon sa mga pulis o sa pulisya, nahuli na ang lahat ng sospek sa pagpatay kay Dindin Palma. Pero taliwas ang paniniwala ng pamilya. Ayon sa kanila, tila mali ang mga nahuling sospek. Nakatutok si Cara David. Nang unang mahuli si Rafi Nepa noong 2007 sa kasong panggagahasa at pagpatay sa batang si Geraldine Dindin Palma, sinabi nitong inosente raw siya. Pinakawalan si Nepa dahil wala raw ebidensya. Makalipas ang 5 taon, balik kulungan si Nepa, pero todo tanggi pa rin ito. Hindi ko po nakita yun. Wala po talaga akong alam ni isang kusing po, wala po talaga akong alam doon. Oo, pero bakit ka nadidiin? Kasi po, may dala-dala po akong bag, pero iba po yun sa pinaglagyan ng bata, iba po yun. Yung dala-dala ko pong bag, laman po yung mga damit. Pero ang pulisya sigurado na raw sa pagkakataong ito. May hawak daw silang bagong testigo na nagturo raw kay Nepa. Sa tinagal-tagal po ng kasong ito, way back 2007, ngayon lang po siguro mabibigyan ng hustisya o katarungan ang pamilya ng biktima. August 2007 nang makitang palutang-lutang sa Manila Bay ang bangkay ni Dindin. Nakasilid sa loob ng isang maleta. May nakapulupot na electric cord sa kanyang leeg. 5 suspect ang hinuli noon ng Manila Police District matapos lumantad ang isang testigo na nagsabing ginahasa raw ng mga suspect at saka pinatay ang bata. Pero halos 1 buwan matapos mailibing, ipinahukay ito para tiyakin kung ito nga si Dindin. Inulit ang autopsy at kinunan ito ng DNA sample. Lumutang din kasi ang ibang pamilya na nagsasabing baka sa kanila ang bangkay, tulad ng pamilya ng 12 anyos na si Jessalyn Salvatierra. Sa inilabas na resulta, sigurado raw ang NBI, si Dindin Palma ang bangkay. Nilinaw rin na hindi ginahasa ang bata. Ang hawak ko dito ay yung exhumation report na isinagawa ng National Bureau of Investigation, NBI, noong 2007 doon sa katawan ni Dindin Palma. At kung babasahin mo ito, makikita natin na bukod doon sa electric cord na ginamit para pangsakal sa bata at ito yung dahilan ng kanyang pagkamatay, wala nang iba pang signs of struggle sa kanyang katawan. In fact, kahit na sinasabi na may rape, ang nakasulat dito, the hymen is short, thin, and intact. Dahil dito naniniwala ang pamilya ng biktima, mali ang mga hinuling suspect ng pulis. They were arrested on charges of rape with homicide when there was no rape. Walang maski isang kasalanan. The only kasalanan is being poor. That's the only kasalanan. They're so poor, easy to put the blame upon. Ani Palma, ilang beses man daw hulihin ng mga pulis ang suspect na si Nepa, hindi raw nito maibibigay ang inaasam niyang hustisya. Ang susi raw sa kasong ito ay ang yaya ni Dindin na si Marites Untog na pinaghahanap pa rin hanggang ngayon. Si Untog ang nakitang huling kasama ni Dindin bago ito nawala. Usually po kapag may nahuhuli na sinasabi ng mga pulis na ito yung kriminal, di ba? Natutuwa yung pamilya ng biktima, pero kayo po, hindi po kayo natutuwa. Una-una kasi hindi sila yon. Hindi sila yung kriminal. Yeah. Back to square one. Only now, so it's back to zero. The case hasn't advanced. Sa pinto ng bahay ng mga Palma, nakapaskil ang mga litrato ni Dindin. Buhay pa rin ang alaala ng bata at buhay pa rin ang pag-asa na balang araw mapaparusahan din ang mga tunay na pumatay kay Dindin. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.